Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Juan Bautista'y dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin nito, "Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas." Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkaay balang at pulot pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduseyo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong! Sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo't pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Propeta sa makabagong panahon. Ano o sino nga ba ang isang propeta? Ang propeta ay isang taong kinasiyahan ng banal na espiritu upang ipahayag ang mensahe ng Diyos sa kanyang bayan. Madalas nakakaiba ang tingin ng lipunan sa propeta sapagkat taliwas sa kasalukuyang gawi ang ikinikilos at ipinahahayag nito. Nagpapaalala sa mga kamalian ng kanyang panahon ang isang propeta. Buong tapang niyang ipinamamansag ito at walang takot na isinasambulat sa lahat ang katotohanan. Nakatuon ang kanyang buong sarili, maisakatuparan lamang at maipahayag ang kalooban ng Diyos, maging buhay man niya ang kapalit. Sa panahon ngayon, napakaraming sumasalungat sa aral ng Diyos. Di mabilang ang pagsalangsang sa mga gawang mabuti at walang pasubali ang pagbali o pagbaliwala sa katuwiran. Kakaunti lamang ang may lakas ng loob na tumindig para sa lalong magaling. Namamayani ang takot at pangamba sa malaking posibilidad na maitakwil ng lipunan. Mapanghusga ang lipunang pisikal, lalo na ang digital. Mabilis mamarkahan ang mga taong hindi ayon sa mundo. Kakaunti ang nagnanais na humilig sa tama at magbahagi ng kaliwanagan. Tayong mga tagasunod ni Kristo ay tinatawagang maging mga propeta sa makabagong panahon.
Ipinapahayag ng makabagong propeta ang katotohanan ni Kristo sa tahanan, pamilya, opisina, paaralan at komunidad. Maaari tayong kutsain at pagtawanan. Maaari tayong libakin ng ating mga kaaway maging ng mga kaibigan. Maaring iwan tayong mag-isa kapag tinahak natin ang landas na ito. Ngunit nakatitiyak tayo na nakangiti ang Panginoon sa ating pagpapahayag ng katotohanang nakapagliligtas. Huwag nating kalilimutan na kapiling at nasa panig natin si Kristo. Kaya nga, bilang propeta, nararapat na linisin at bigyang puwang sa ating puso si Kristo upang mabanaagan siya sa ating pagkatao. Tunay na mabigat na hamon ang pagiging propeta sa kasalukuyang panahon. Handa ba tayong tumugon sa hamong ito? Handa ba tayong tumindig para kay Kristo? Alalahanin nating inari niya tayong totoo. Tayo ang dahilan ng kanyang pagparito.